Yung mga kamasa, welcome back po sa ating YouTube channel. For today's vlog po ay hindi muna tayo mag-tutorial. Bali, sasagutin ko lang po yung katanungan sa atin ng isa nating kamasa. Hindi ko nakuha yung kanyang pangalan sa comment. Bali, nagtatanong siya kung magkano daw yung puhunan ko dito sa bakery. Or magkano ba yung puhunan sa bakery. So, bago po natin umpisahan yung gusto ko lang muna magpasalamat sa mga subscriber natin. Sa inyong lahat ng mga nag-subscribe sa ating munting channel. So, maraming salamat at kumabot na po tayo ng 1,200 subscriber. Bali, ang hinihintay na lang natin ay watch hour para ma-monetize na yung ating channel. So, sana dumami pa tayo para goods. So, bago po natin umpisan, gusto ko lang munang ikwento yung panimula ng aking kwento bago ako nakapag-bakery. So, kung saan ako kumuha ng pera. Bali, nagtatrabaho po kasi ako sa isang company dito sa Subic, sa Hanjin Shipyard. Gawaan siya ng barko. Tapos, nag-declare siya ng, bankruptcy daw. Tapos, binayaran kami, lahat ng empleyado. At, bali, nakatanggap ako doon ng kulang-kulang 60K. At yun lang ang pinaikot ko. Pero bago ko natanggap yung pera na yun ay bawas na kasi yung ATM ko ay nakasanla nung time na yun. Kaya ang napunta na lang sa akin na pera ay kulang-kulang 50 na lang. Bali, at marami pa akong binayarang utang. So, bali, naghanap muna ako sa online ng mga murang materialis, equipment sa bakery. At yun, nakatagpo nga ako ng isang gumagawa ng mga oven at mayroon siyang package na ibinibenta. Yun nga po yung pandisalan package. At yun yung binili ko sa kanya. Bali, ang mga kasama ng package na yun ay isang oven na maliit. Bali, 4 tray siya. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. Bali, ang oven po kasi na normal ay up and down. Baba, taas. Kaya bali, 4 na tray po yung laman niya. Pasensya na mga kamasa. May bumili kasing tinapay. Sana ba tayo? Hindi ko natandaan yung pinagtapusan ng natin. Nasa oven ba tayo? Oven. Bali, yung oven na kasi na binili ko, kaya ganun lang. Yan lang po kasi yung kasyang oven dito sa aking bahay na para may pasok. Ganun lang kalaki. Bali, sinukat ko po kasi muna yung size ng pinto namin. Bali, home base lang tong pinagagawan ko, tong bakery ko. Dito lang mismo sa bahay at dito na rin ako nagtitinda. Hindi na ako kumuha ng pisto sa labas. Kaya nakaka-survive naman kahit paano. At ang lamisa pong kasama nun ay itong stainless po siya, makapal na rin. At ang paa niya ay galvanized lang, hindi siya tubular na galvanized. Hindi siya stainless ang paa, pero matibay na rin, makapal. Bali, ang size po ng lamisa ko ay 3 feet by 6 feet. 3 feet yung lapad niya at 6 feet yung haba. At tapos ang kasama pa nung package na yon ay masahan, yung bangka at tawag yung pinagmamasahan. Bali, stainless din po siya. At ang capacity niyang haluin ay 1 sako. Kaya na pong haluan ng 1 sako. At tapos yung tray rack, yung kasama siya sa package. Bali, ang mailalaman mo dun sa tray rack na
tray o sa lansanan ay bali 48 tray. Ganun po. Marami pong ano, kaya hindi nyo na kailangang bumili pa ng ibang ano. Yun, ang kasama no sa package. Tapos may free din siya na ilang bang tray yung free sa akin? 24 ata na tray. O 24 na yung sa lansanan ng pandesal. 24 na tray at saka yung dough cutter na stainless. Bali yun lang yung ano kasama sa package na binili ko. Pandesalan package kung tawagin. At home base lang. Bali do sa package na yun ay pwede ka nang mag-umpisa. Makakagawa ka na ng mga tinapay din na sari-sari, Spanish, pandikoko, enchimada. Yun, basta yung package na yun makakagawa ka na. Ano pa bang pwedeng gawin doon maliban po sa cake? Wala pa po kasi mga mixer yun ng cake eh. Bali mano-mano lang. At yun, bali ang halaga po nung package na yun ay 28k, 28,000. Yun po ang binili kong package. Kaya sandali lang po at may bumibili. Ayun, nawala na naman tayo. Sandali lang. Nasa price na ba tayo? 28k yung halaga ng package na yun. So no, in order ko yon 28k, bali meron pa akong natitirang konting pera. Bali yung natira kasi sa akin nasa ano na lang ay kulang 50 ata o 40 muna. Palagay na natin 40, sarado yung budget ko talaga dito sa pag-umpisa ng pandesalan kasama ng ingredients. So 28, tapos nag-budget na ako ng 5k sa ingredients sa mga kailangan ko para makagawa ng tinapay. Pinadget ko na yung 5k sa ingredients. So bali ano na yon, 28 plus 5k, ano ba, pakikwinta nga, mahina ako sa mata eh. Ayun, kwininta ko muna. Bali ano po siya, 34k. 34. Bali natirahan tayo ng 34k. Mali 33k na pala lahat yung ano natin kasama na ingredients. At bali may natira pa at gusto ko talaga makapaggawa na rin ng tinapay. Bali nagpagawa na ako ng maliit na estante. Nagkakalaga siya ng 3,000 ba yun o 3,500 yung displayhan siya. At hindi naman siya katulad ng mga heavy duty talaga na estante sa bakery. Ang inano ko may mapag-displayhan lang, kaya yun, umabot pa yung 40k natin da sa budget na yun. Bali 33, 34, 35, 36, o palagay na nating 37,000 na yung lahat-lahat. Tapos bumili na rin ako ng mga tray ng pianono, brownies, kababayan. Yun, bali nasa 40 talaga yung kabuuan ng ano natin, ng naging puhunan ko dito sa ano. At yun, nung nakompleto ko na yun, nag-start na ako ng ano, gumawa. Bali nag-start lang muna ako sa pandesal. 3 kilos. Nag-try lang muna ako ng 3 kilos. Then yun, kinabukasan may bumiling 1, 2, 3, 4, hanggang sa kinabukasan nadagdagan uli yung customer ko. Ganun, araw-araw tumataas yung ano ko, yung ano, kaya dumadagdag yung gawa ko. Bali yung pinaikot ko lang muna yung ingredients na
pinamili ko. Ang kadalasang na uubos lang kaagad dun yung harina, pero yung asukal na medyo natagalan siya maubos kasi marami, konti-konti lang naman yung gawa. So yun, hanggang sa ayun na, kumikita na rin ako at nakakasurvive na, nakakabayad na ng mga bayarin, kahit pa paano rin ay nakakapagtabi, hanggang sa nakaipon na rin ako at naghanap ako naman ng dough roller. Yun ay hindi na yung kasama doon sa puhunan ko na pinag-umpisa ko talaga, bali pinag-ipunan ko talaga yung dough roller na yun para makagawa rin ako ng mga munay buns. Yun, kaya yun talaga yung una kong pinundar nung nakag-start na ako. So yun lang po muna ang may share ko sa inyo sa ngayon, kung paano ako nakapag-start ng sa halagang 40k. Nakapag-start na ako ng pandisalan. Sana makatulong sa inyo ang video na to at makapagbigay ng inspirasyon. At kay sir, hindi ko mabanggit yung pangalan niya, hindi ko na natingnan sa comment section yung pangalan niya. So basta sana nanonood ka sir, para sa'yo talaga itong video na to na ginawa ko, at siyempre para na rin sa mga may katanungan sa ganitong topics, kung paano mag-umpisa o magkano ang puhunan ba talaga. Sa pagninegosyo ka naman kasi ng bakery, bali dalawang klase yung alam kong pwede kang mag-start. Yung isa small lang, umpisa ka sa maliit tulad ko, at yung isa ay big time talaga, o yung may budget ka talaga. Pwede kang bumili ng talagang nasa 100,000 na gamit, o kumpleto na rin yun. Makakagawa ka na ng mga cake doon, may special, lahat nandun na yung mga dough mixer, dough roller. Doon sa 100k na yun, magagawa mo na talagang lahat, at talagang bakery na yung mga umpisahan mong negosyo. Hindi siya tulad na inumpisa ko, parang pandisalan lang siya, pero pandisalan na may kasamang kaunting tinapay. So yun. At bukod naman do sa binili ko na brand new na 28,000, ay may makakabili din naman kayo ng mga second hands. Marami din naman nagpo-post sa online ng mga second hands, yung mga nagsasara. At yun yung nakakapanghina din minsan, kasi ang dami nating gustong mag-umpisa ng mag-start ng negosyo, yung iba naman nagsasara. Hindi natin alam yung totoong dahilan, pero based on experience lang po, malamang ang karamihan na dahilan doon ay walang bakery, or may baker man, maaring yung rate ay yung hiningi sa kanilang sahod ng kanilang baker ay malaki, hindi ukma doon sa inumpisahan nilang negosyo, doon sa kinikita ng kanilang negosyo. Ang kumikita lang ngayon ay baker, hindi yung may-ari, kasi yung sweldo ng baker fix na yon. Pero yung kikitain ng bakery, ang dami mo pang kakaltasin doon, babayaran. So parang wala na rin mapupunta sa'yo. Kaya yun ang nakikita kong dahilan, lalong lalo na kung ang isang owner ng bakery ay wala talagang alam, talagang zero knowledge siya sa tinapay. Ultimong pandesal ay hindi niya kayang timplahin o gawin. Maraming ganyan na nag-uumpisa, kaya yun yung karamihan na nagsasara na mga nag-umpisa ng bakery. So advice ko lang po sa mga gustong mag start o pasukin ang ganitong negosyo, lalo ka na kay sir ay nag-request nito, kung gusto mo mag-umpisa ng ganitong negosyo, payo ko lang sa sir, practice ka muna, practice ka muna ng kahit pandesal lang ang practicein mo.
gawa, kung paano gumawa, paano magtimpla. Yung pagtimpla madali lang po eh, babasahin mo lang yan eh. Ang pinaka ano dito yung procedure. Kaya pero kahit sa panonood lang po ng mga video natin dyan, may video po tayo dyan kung paano ko ginagawa yung pagmamasa, pagbabaston. Marami po tayong video dyan sa pandesal. Kahit paano ay matututo po kayo dyan. Lalo na po kung nagkaroon na kayo ng isang panadero, nag-start na talaga kayo, pilitin yung matuto. Kahit kayo mismo yung maging helper niya, panoorin nyo lahat ng ginagawa niya or videohan nyo para makuha nyo, or magpaturo na talaga din kayo. Kasi yung baker, hindi naman natin masabi yan eh. Kahit ako, matagal din akong naging panadero, kaya pag gusto kong umuwi, talagang walang magawa ang amo ko. Pero sa lahat po ng naging amo ko, talagang ano sila sa bakery, yung ano ba sila, talagang sila mismo baker na din. Kaya wala pong naging napasukan na ano, hindi pa marunong sa bakery, kaya tuloy yung ano nila, negosyo. Kapag gusto kong umuwi ng probinsya noon, papaalam ako 1 week, pinapayagan nila ako kasi sila mismo marunong. Sila yung nagsasakripisyo na gumawa habang wala ako. Yan, sinsya na po at may bumibili. Umattend kasi ng meeting yung misis ko sa school, walang nagtitinda. Yun, sana ba ulit tayo? Nawala na naman. Nga ba yung huli natin sinabi? Nasa knowledge pa tayo, bakery knowledge. Yun, advice ko lang yun sa mga talaga, bago nyo pasukin ang ganitong negosyo, para hindi kayo mag-failed. Napaka-importante po na sa isang bakery owner ay marunong, kahit po yung pandesal lang talaga. Yun ang talagang sikapin yung matutunan. Alam ko maraming pumapasok sa ganitong negosyo na wala po talagang alam sa ano, tinapay. Naengganyo lang sila. Akala nila ganun-ganun lang. Pag may baker ka, okay na. Pero dumarating po talaga yung time na ganun. Wala yung baker mo, tapos hindi naman ganun-ganun talaga kadali maghanap ng baker. Kaya hanggang sa napipilitan silang magsara. Kaya yun lang po yung advice ko sa mga bakery. So tips na rin po sa ano, kung mayroon kayong kung wala pa kayong pwesto, sa bahay lang muna, kahit sa bahay tulad nitong ginawa ko. Kung matao naman dyan sa inyong lugar, mabahay, barangay nyo, daanan naman yung bahay nyo, pwede kayo kahit doon sa pinto nyo lang mismo ilagay yung displayhan nyo, yung tinapay nyo. Ganun lang kasi yung ginawa ko dati. Yung main door ko, doon ko iniharang yung istante ko. Nakakapag-display ako kahit paano. Hanggang sa nakaipon-ipon, nakapag-extension ako ng tindahan. Yun, lumuwag-luwag yung ano, gawaan ko. Ano pa nga ba ang pwede kong ibigay sa inyong tips? Yun, yung puhunan nga po pala na ibinigay ko sa inyo ay hindi kasama doon ang mga pang-pwisto or kung uupa kayo ng pwisto. Home base lang po talaga yung puhunan ko na yun. Home base lang, dito lang mismo sa bahay ko, yung bakery ko. Hindi pa po ako lumabas or kumuha ng pwisto sa labas. Additional puhunan po kasi yun. Makakakuha ka ng pwesto sa labas, tabing highway, may ano po yan, advance deposit, ganun. Kaya dagdag puhunan po yan.
Pinakamura na siguro maupahan nyo ngayon 7,000 or 8,000, lalo na pag sa mga bayan, mahal po. Kung talaga mag-i-start lang muna kayo sa konting puhunan tulad ko, tsagaan nyo na lang po muna sa sa bahay, or kung yung bahay nyo ay liblib, siguro naman hindi kayo mawawala ng motor, o kumuha kayo ng maglalako nyo, o kung hindi nyo na magampanan yung paglako, kahit mga bata, palako nyo yung tinapay nyo, pandesal nyo, kahit pa paano tatakbo yung bakery nyo. Yun lang po. Sana makatulong tong video na to. Siguro sa mga susunod, mag-upload na ulit tayo ng mga baking tutorial, mga simpleng tinapay lang. Matagal tayong hindi nakapag-upload, nasa 8 months na yata yung huling upload natin, at ito lang yung sumunod na video ulit. Sana magtuloy-tuloy na ulit tayo mag-upload. Yun lang po. Ingat po tayong lahat, at maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. See you next time. See you next video. Sana po abangan nyo lagi ang mga video i-upload ko. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye bye.